Siyang kaalam-alam doon sa kapalpakan niya. Pinanonood ko kayo papunta dito sa sobrang traffic Mali kayo eh. Ano? Mali mga pinagsasabi niyo. Bakit? Tama si Claire. Na ano? Cleared. Cleared yung report papel. niya. Dahil walang laman. Oo, walang laman. Kaya cleared. Tama talaga siya. Pero bakit ba nakakahiya yun, ano? Oo. Napanood ko din yung vlog mo patungkol doon. Yun din ang vlog ko. Pero nag-vlog muna ako bago ko napanood yun sa kanya. May nakakahiya yung ginawa niya na yun, no? Banat. Alam mo, feeling ko kasi, ano siya masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya na hindi na siya nagdo-double check. Matalino ako, magaling ako. Di ba? Ako na. So, hindi niya dino-double check. Hindi niya muna tiningnan tama ba yung bilang, which is mali. Pangalawa, hindi niya siguro tiningnan or talagang intentional yung ginagawa nila. Or, tiwala siya na yung mga media na nandoon, kontrolado nila. Merong isa na hindi nila kontrolado. At saka diba? Ang nakakaano dyan, ilan na kaya ang ganyan? Ilan na yung mga masasabi nating sinabi niya noong mga nakaraang press briefing niya na ganyan pala. Banat bay, it is safe to assume na lahat ng report nila palpak. Bakit? Sablay. Palpak. Kasi sabi nga nila sa korte, hindi man korte yan, abogado man yung tao na yan, kapag meron kang 10 ebidensya, yung isa pineke mo, yung siyam, tama, lahat yan. Lahat yan palpak na yan. Lahat yan, wala nang kakwenta-kwenta yan. Lahat yan peke na yan. Mas maganda siguro, wala yung kredibilidad. i-challenge natin si Risa. Ano-ano yung mga drug-free na barangay? Risa. Si Claire. Na, alam mo, nabubula ko dun sa dalawa. Parehas. Mag-anak kasi yan. Parehas budol. Parang sinasabi ni Inday, magpipinsan yan eh. Tatlo yan na magpipinsan. Actually, 4 na. 4 na babae magpipinsan. 3 pangit. Sinabi pangit ha. Pangit na ugali. Pangit na ugali. Hindi, nakakapangit talaga yung ugali. Pero ilabas nyo yan ha. Kung hindi, budol kayo. Asa na yung drug-free na barangay? Pupuntahan namin niya isa-isa. Sige, ilabas ninyo. Ay, ang dami nga actually, sa social media ngayon, lumalabas, nagtatanong sila, drug-free na ba itong barangay na to? Kasi nga, wala nga siyang nilabas na listahan ng mga barangay na drug-free. So ngayon, nagtatanong yung mga tao, siguro, tinitingnan nila kung yung barangay nila nasa listahan na yun. Kasi kung nasa listahan na yun, at yung addict nila, yung kapitbahay nila addict pa rin, ibig sabihin, peke yung listahan. Napakinggan ko pa yung interview niya doon sa istasyon ng mga yung naalis. Nakakatawa doon. Hindi niya alam kung bakit daw sila nagtitrending ni Eden. Bakit ba kasi na nagtitrending kami? Ano bang problema? Sinasagot ko naman yung tanong niya. So, wala siyang kaalam-alam doon sa kapalpakan niya. Naniniwala ka na wala siyang alam sa kapalpakan niya o mambubudol lang talaga siya? Based sa pagkakilala ko sa kanya, parang wala talaga siyang alam. Medyo siya di ba nung nagsa-debate, anong sagot niya? O pag walang ebidensya, walang facts, hindi yan totoo. Kahit opinion yan. Opinion yun So eto pa kaya, hindi opinion. This is news. Yung press briefing mo, news yan para mong ini-inform ang tao na ito ang nangyayari sa Pilipinas. So that's somehow a news to be taken as the truth, di ba? Pero wala kang ebidensya maipakita. So doon pa lang, medyo, ako feeling ko nung inoobserbahan ko na yan, di ba sinasabi mo pa nga nun, pinagtanggol ako niyan doon sa issue nung something like that. Yung in-interview natin si Bantag. Pero panahon pa lang niyan, kay Atty. Libayan, yung mga hirit niyan sablay na So, ako sa tingin ko, it's an honest katangahan. Ano nangyayari sa mga abogado natin kung ganyan ng... Ewan ko alam pagkakalam ko, abogado, matalino. Marami dyan pang notaryo na lang na yung pumasa lang dahil sa natsambahan. May mga ganun. Baka magalit sa'yo yung mga lawyers, sabihin nila, hindi, paano siya tsambahan? Essay, form yan. Hindi, meron yun Meron pa rin yan. Oo, meron yan. Hindi mo masasabi. Or merong mga magagaling sa academics na mahina sa actual. Ganun ba? May mga ganun Ang alam ko, yung matatalino,
mahina yan sa puso. Oy. At saka tinan mo, Kaya pala. hindi lahat ng abogado kayang maging trial lawyer. Iba Magaling lang sa utak pero iba yung trial. Kaya nga 'di ba meron tinatawag na Litigator. O yun. May tinatawag na ganyan kasi magaling talaga. Ibig sabihin, logic-wise, kayang makipagdebate ng maayos. Kayang makipag-argue ng maayos. Ito, hindi talaga. May si Claire Castro, in fairness to her, Baka naman yun, voluntary katangahan. Ako talaga parang hindi ako makapaniwala na Medyo dikit na sila ng utak ni abogado Castro, ka, no? tapos ganito Oo. O siguro, kasi minsan may parang di ba, hindi naman bulag, pero pag natapalan ng pera, nabubulag. May hindi naman bingi, pag natapalan ng pera, nabibingi. Pero baka naman sa kaso na to, baka magaling naman talaga siya, kaya lang, meron siyang ginaganapan na, banat ba? Sa tingin mo, ginaganapan na role. Kasi nagbago na ng PCO secretary. Matapos makitang nakikipicture itong, sa bagay, maingay na talaga itong pagkakatalaga dito kay J. Ruiz, Umpisa pa lang, marami nang kinakabit sa kanyang mga iskandalo, At saka hindi ito ni-retain ni Pangulong Marcos doon sa mga nag-resign, Inalok nga daw itong position na to, wala lang daw tumatanggap siguro nung may tumanggap na ngayon, nilet ko na talaga nila yan kasi loose ends ika nga So, hindi pa rin naman nila tinatanggal itong itong PCO secretary. So, well, sa mata ni Banat Bay, sa ginagawa nga niya, mukha nga siyang engot, pero ako, parang hindi, ako mahina talaga. Sa tingin ko lang mahina talaga. Pero pwede naman din yung aspekto na mahina ka na talaga, tapos natapalan ka pa. More or less feeling ko naman di siya natapalan. Ito, honest opinion ko, hindi siya natapalan. Kaya lang, kailangan niyang gampanan yung role niya bilang isang tagapag-away. Dinatapalan nga. Hindi man ng pera, pero natapalan ng posisyon. May idea ba kayo kung magkanong salary grade niya? Ano ba salary grade ng mga USEC? Mga 130, 140, ganun. Siguro siguro. 130. 1,000. Professional. Tapos, isang lang yun. USEC lang kasi siya. So, USEC lang. Tapos magagaganyan. Hindi, I don't think so. Yun lang yun. 130,000 gagawin mo parang tanga yung sarili mo. Oo. Ewan ko lang. Hindi. Ewan ko, nalilito na rin talaga ako sa kanya Pero pahiyang-pahiya siya rito sa Hindi niya alam expose. niya, napahiya siya. Expose ni kasi pinakita talaga ni Edin Yan, blanco. Kaya yun na dapat di ba nagkaroon kayo ng na debate ata yun, ng budol-budol. Ibalik mo sa kanya yan. Budol siya, budol. Parehas kayo nung tatay mo. Meron pa siyang Budol King. May bagong statement pa siya ngayon na payag daw ang administrasyon na ito sa transparency. Kung talagang payag kayo sa transparency, simulan nyo sa drug test, Coach Oli. Ayo, di ba? Mismo. Kasi ang talagang advocate ng drug testing ni BBM, si Coach Oli talaga O sinasabi nga, kasi ang Martin Romualdez, sinasabi din niya, ini-invite doon niya yung mga tao na ma-involve dito sa paggawa ng budget para sa 2026. At ito, sinasabi naman ni Bongbong na kailangan transparent tayo. Huwag na tayong magpolitika, transparent tayo. Ganun ang pinalalabas nila ngayon. Coming from him, Kaya nga, simulan natin sa drug testing. Di ba? Sa hair follicle drug test.